Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Iyad nga gabi sa tanan. Hallelujah. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Puri ng Diyos. Ito pag-aralan natin ang Old Testament and New Testament upang maunawaan natin kung ano nakasulat dito. Maraming mga bagay na hindi natin na unawaan dahil hindi tayo nagbabasa ng banal na aklat. Ngunit dito, makinig lang kayo para na rin kayo nakabasa ng banal na aklat. Hallelujah! Dapat alam natin ang kahulugan ng Old and New Testament. Ang Old Testament ay ang Diyos ay nagsasalita sa ating mga ninuno at sa mga propita sa iba't ibang paraan. Hallelujah! Kaya ang sabi dito sa Hebreo chapter 1 verse 1, noon na nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propita. Napakaliwanag ang Diyos nagsasalita sa atin. Kaya maraming mga tao 2024 na nakaraan ay ang iba hindi naniwala sa Biblia. Bakit hindi sila maniwala? Dahil tinuruan sila ng kanilang mga reliyon. Walang halaga sa kanila ang salita ng Diyos. Hindi nila alam ang Diyos nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propita. Kaya ganyan ang Diyos. Hindi tayo pinabayaan. Kaya ang sabi naman dito sa ikalawang Pedro ay ganitong sinasabi sa ikalawang Pedro chapter 2, ikalawang Pedro chapter 1 verse 20 ay ganitong sinasabi: higit sa lahat, tandaan ninyo, walang makapagpahayag sa alinmang hula ng kasulatan sa bisa ng sariling kakayahan, sapagkat hindi nagbubuhat sa kalooban ng tao ang mga hula ng mga propita. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag sa mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. Ipinahayag sa mga tao na kinakasihan ng Espiritu Santo. Napakaliwanag. Hindi lang ito ginawa basta-basta ng isang matalino na tao, kundi ito ang kasulatan ay ginawa sa pamagitan ng mga propita. Sinabi ng Diyos sa kanila, hindi makita ang Diyos, ngunit ang kanyang tinig ay narinig at isinulat ang salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay Diyos. Napakaliwanag. Hindi ito nagbuhat sa kalooban ng tao. Ang mga hula ng mga propita, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag sa mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. Napakaliwanag. Kaya ang sabi naman dito sa ikalawang Timothy chapter 3 verse 16, sa lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos at magamit sa pagtuturo ng katotohanan at sa pagpabulaan ng mga maling aral, sa pagtuwid sa likong gawain. Ito ay at pag-akay sa matuwid na pamumuhay.
Napakaliwanag ang salita ng Diyos. Ang salita, mga kasulatan, ay kinakasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpabulaan ng mga maling aral at pagtuwid sa likong gawain at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Kaya minsan, marami tayong sinasabi ng mga maling aral upang malaman natin na yan ay isang maling aral. Upang di tayo madaya, maraming mga tao namumuhay sa mamaling katuruan at maling aral. Kaya itong kasulatan ay kinasiya ng Diyos at magamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpabulaan ng mga maling aral, sa pagtuwid sa mga likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ang sabi sa verse 17, sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabuting gawain. Ang sabi naman sa ikalang Timothy chapter 4, verse 1 ay ganito, inuutusan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at pag-aari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, mapapanahon man o hindi. Ikayatin mo pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ito'y ginagawa natin, isang matiyagang pagtuturo. Magbasa ka, napakadilim. Marami kang binabasa dahil nais natin ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya ginawa natin ito sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Dahil itong nais ng Diyos, ituro ang kanyang salita. Sabihin ang kanyang salita, dahil ang kanyang salita ay nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi sa unang Timothy chapter 4, verse 13, iukol mo yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo, hanggang ako ay dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Huwag natin babayaan ang pinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. Dito tayo ginamit ng Diyos na magpahayag sa labas. Dito tayo ginamit ng Diyos. Iba naman ang ginagamit ng Diyos sa simbahan. Tayo dito tayo sa labas. Nais ng Diyos iabutin ang mga tao sa labas. Nais ng Diyos marinig nila ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi dito sa unang Timothy chapter 6 verse 4 verse 6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung itinuturo mo sa mga kapatid ang tagubiling ito, at habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual. Ang tunay na aral ang sinusunod mo. Ito ang tunay na aral, ang salita ng Diyos. Sa banal na aklat na kasulat, ito'y salita ng Diyos na nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi dito sa verse 15, isagawa mong mga ito at lubos mong italaga ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-uunlad espiritual. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mo sa gawang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati ang nakikinig sa iyo. Kaya ito ating ginagawa. Patuloy nating ginagawa ito
Kaya nagtaka kayo, bakit lagi kami nagngangaral? Dahil itong dahilan, nais namin mailigtas ang aming sarili at maligtas din ang nakikinig. Kaya akala ng iba ang kaligtasan ay simple lang, hindi. Hindi basta-basta ang kaligtasan. Si Kristo nga, bago ibigay sa atin ang kaligtasan, nagpasa ng cross, naghirap, bago may bigay sa atin. Kaya, kung sabihin naman natin na tinanggap natin si Kristo, iligtas na tayo, totoo naman yan. Ngunit may gagawin tayo mula nang tinanggap mo si Kristo. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Sundin mo ang Diyos. Yan ang tunay na kaligtasan na sinasabi ng inyong reliyon. Kapag tinanggap mo si Kristo, iligtas ka na. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Sundin mo ang Diyos. Magbasa ka ng kanyang mga salita sa banal na aklat. Yan ang mga tao na tumatanggap kay Kristo Isos. Hindi na tinanggap mo si Kristo, patulog-tulog ka na lang. At wala nang halaga sa iyo ang salita ng Diyos. Ang kaligtasan mo ay isang kalukuhan lamang. Isang kalukuhan lamang. Kaya kailangan mag-aral ka ng salita ng Diyos upang masunod mo ang Diyos, upang malaman mo ang mga hindi gusto ng Diyos, upang huwag mong gagawin, upang malaman mo mga babala ng Diyos, mga saway niya, upang hindi mo gagawin ang kanyang mga turo upang masunod mo. Dahil dito sa banal na aklat nakasulat, dito ang daan tungo sa langit at daan tungo sa impyerno. Paano ka makalakad sa daan tungo sa langit, hindi mo alam. Dito sa ibabaw ng lupa, maraming mga daya dito. Kaya pili ka madaya. Akala mo naglalakad ka papuntang langit, hindi pala. Doon ka pala papuntang impyerno. Kaya kailangan natin pag-aralan kung ano ang gusto ng Diyos, hindi niya gusto. Ganyan rin kapag pumunta ka sa abroad. Pag-aralan mo mga ugali ng mga tao doon, mga hindi nila gusto at kanilang mga gusto, mga babala nila, warning, alamin mo, upang hindi ka mapapahamak doon. Ganyan rin ang pagkakilala ng kaligtasan. Kaya ang sabi dito sa Tito chapter 1, verse 9, kailangan matatag siyang maghawak ng tunay na aral upang maituro niya sa iba at maipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat. Kailangan matatag siya maghawak ng tunay na aral upang magpakilala sa mga tao na sumasalungat, gumagawa ng kasalanan, na ang kanilang inaasahan na kaligtasan ay walang bisa kung sila'y gumagawa ng kasalanan. Kaya napakaliwanag. Kaya kung ating pag-aralan ang Old Testament, ito ay kwento ng mga lingkod ng Diyos na inapi, hinahamak ng mga masasama. Yan sa Old Testament. Mga gira, pisikal. Makikita mo rin ang mga labanang espiritual sa kanilang buhay. At sila ay buong nagtiwala sa Diyos. At sila ay iniligtas ng Diyos sa mga masama. At ang Diyos ay napakilala sa kanila na siya ang kanyang Diyos. Siya ang kanilang Diyos. Diyos na sa langit. Tingnan mo si Daniel noon. Si Daniel. Ano ba nangyari kay Daniel? Si Daniel ay isang
nakakalugod sa harapan ng Diyos, sumusunod lagi sa Diyos, laging nanalangin. Ano nangyari sa kanya? Hinisaan siya ng mga tao. Nais siyang ipakain sa leon. Kaya alam nila si Daniel laging nanalangin. Kaya sinabi niya sa hari, nagagawa sila ng batas, walang manalangin sa araw na yaon. At minanmanan nila si Daniel. Nung tinatakan na ng hari, binantayan nila si Daniel. At si Daniel na nanalangin ito 3 bisis sa isang araw. Kaya nakita nila, sinumbong nila sa mahal na hari, si Daniel ay lumabag sa iyong utos, siya ay nanalangin. Walang magawa ang hari, kaya pinadampot si Daniel at tinapon sa yungib ng leon. Pero ang hari na ito ay napakabuti kay Daniel, ngunit dahil sa kautusan ginawa niya na bawal manalangin, ito si Daniel na nanalangin. Ang ginawa nila, dinakip si Daniel at tinapon sa yungib ng leon. Ngayon nandoon siya sa tinapon sa yungib ng leon. Hindi siya kinain ng mga leon dahil ginapos ng anghel ang bunganga ng leon. Kaya nung kinamagaan pumunta ang hari, tiningnan si Daniel kung nandoon pa. Nakita si Daniel, nakatabi niya ang leon. Nakatabi niya ang leon, hindi siya kinain. Kaya pinakyat siya ng hari. At ang mga tao na yun naghisa sa kanya ay pinatapon sa yungib ng leon. Hindi pa nakalapat ang kanilang paa sa lupa. Sila'y linapa ng leon, kinain. Nakita natin kung ang lingkod ng Diyos ay ating isaan. Babalik sa atin. Babalik sa atin ang ating mga hindi mabuting plano. Tulad ni Esther, siya isang Israelita. Nais rin ng mga tiyuhin niya ng mga Kristiyano na nais sila'y papatay. Naisa sila kay Esther. Naisa sila sa mga Kristiyano. Ngunit ano nangyari? Kabaliktaran. Imbes ang mga Kristiyano pinatay, sila lahat ay pinatay. Ang buong nilang angkan. Ganyan ang Diyos magproteksyon sa mga Kristiyano na sumusunod sa Diyos. Kahit si Misrak, Sadrak, Abednego, ganun din. Alam nila na hindi sila sumasamba sa rebulto, na isa sila. Ginawa nila ng paraan. Gumawa sila ng rebulto na sinabi sa mahal na hari, kapag makarinig kayo ng mga trumpita, ang lahat ng tao ay luluhod sa malaking rebulto. Ano ginawa ni Misrak, Sadrak at Abednego? Noong tumunog ang trumpita, hindi sila lumuhod, hindi sila nagtira pa sa rebulto. Sabi ng hari, bakit hindi kayo nagtira pa? Ginalalis mo ang aking kautusan. Sabi ni Misrak, Sadrak at Abednego, sabi niya, mahal na hari, hindi kami susunod, hindi kami magsamba sa rebulto. Kahit itapon mo pa kami sa naglilingas na apoy na pugon. Sa pagrinig ng hari, nagalit siya. Pinainit niya ang pugon ng 7 bises at tinapon si Sadrak, Misrak at Abednego sa pugon. Noong nagtapon sa kanila, nauna pang namatay dahil sa sobrang init. Kaya nung ang hari tiningnan niya si Sadrak, Misrak at Abednego doon sa apoy, naglalakad-lakad. Sabi ng mahal na hari, hindi ba 3 sila tinapon? Bakit 4 sila?
parang Diyos ang kasama nila. Nakita natin kung paano sumunod ang tatlong ito sa Diyos. Kaya ang hindi sila pinabayaan ng Diyos na sila'y masunog. Kaya ang ginawa ng hari, pinaakyat nila si Misak, Sadrak at Abednego, at inamoy-amoy, wala man ang amoy, kahit ang buhok niya hindi nasunog. Hindi man lang nasunog. Kaya sabi ng mahal na hari, sabi niya, ang Diyos ni Sadrak Abednego ang totoong Diyos, ang nagligtas sa kanila. Kaya ang mga naghisa sa Kanya ay tinapon sa pugon, namatay silang lahat. Nakita natin kung paano ang Diyos nagpakilala sa kanila na siyang kanilang Diyos. Kahit ang mga propita, ginisaan, ginpatay, mga apostol, pati si Kristo Isos, hindi talaga tumigil ang mga masama upang mapatay sila. Dahil hindi gusto ng dyablo na mangaral sila ng salita ng Diyos. Ang mga tao ay mararaas noon unang panahon, mapangapi sa mga lingkod ng Diyos, kung paano mataimtim na ang mga lingkod ng Diyos na sumusunod sa Diyos. Sila'y sumusunod sa Diyos na buong isip, buong puso at buong kaluluwa. Sila'y sumusunod sa Diyos. Ito ang mga lingkod ng Diyos. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ngunit hinahanapan ito lagi ng mga ginagamit ng dyablo. Ang mga tao makasalanan, hinahanapan sila lagi ng kasalanan upang sirain ang kanilang imahen at sirain ang kanilang kaligtasan at ang buhay. At ang buhay panampalataya. Kaya sa Old Testament, makikita mo ang labanang espiritual, labanang pisikal, naglalaban ang liwanag at ang dilim. At sa ating mapagpulutan ng mga aral at puno ng unawa, aral na mabuting gawa at aral ng mga masama, mapag-aralan natin kung paano ang Diyos nagproteksyon sa kanila. Ngunit hanggang ngayon, ang mga tao pa rin ay binulag pa rin ng dyablo, dinaya pa rin. Ayaw nila sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi sa Isaias, sinabi ng Diyos kay Propeta Isaias sa mga tao, kaya tinatawag ko siyang Rahab na inutil. Halika, isulat mo sa isang aklat kung gaanong uri ang mga tao sila upang maging tagapagunita magpakailanman. Kung gaano kalaki ang kanilang kasamaan, sapagat sila ay mga laing matigas ang ulo, mapagimagsik at sinungaling, ayaw nila makinig sa aral ni Yahweh. Sinasabi nila sa mga lingkod ng Diyos, huwag kang hula ng tapat, huwag kayong magsalita ng tumpak. Ang iyong babanggitin ay sa amin ay mga salitang nakakawili lamang at mga hulang hindi nangyayari. Ang sabi ng Diyos sa verse 11, lumis kayo ng tunay na daan. Tinanggihan mo ang aking salita at sa pangalipin ka at kalikuan nagtiwala. Kaya darating sa iyo ang malagim na wakas. Kaya nang sasapitin ng mga tao. Kaya itong Old Testament na isulat ito upang mapagunita natin ang mga tao noon kung paano ang Diyos
nagagalit sa kanila, kung paano ang Diyos nasusuklam sa kanila sa mga taong masama, at kung paano ang Diyos nalulugod sa mga taong na mabuti at sumusunod sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa unang Korinto chapter 4 verse 5, ganito ang sinasabi. Unang Korinto chapter 10 verse 4 to 5, sabi dito, at uminom din ang isang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Kaya noong unang panahon, nandoon na si Kristo sa Old Testament. Ang akala ng iba si Kristo ay ngayon lang sa New Testament. Hindi, noong nandoon na siya sa Old Testament, si Kristo. Ganyan, hindi kinalulugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya nagkalat sa ilan ng kanilang mga buto. Ang sabi sa verse 6 ay ganito. Sabi sa verse 6 to 8, ang mga nangyayari, ito'y babala sa atin upang huwag tayo magnasa sa mga masamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga diyusan gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. Ano ito? Kapistahanan. Yan sa kapistahanan. Kukuha sila ng misa, kakain, iinom at sasayaw. Kaya maliwanag ang sabi dito. At pagkatapos nakikiapid, kaya 23,000 ang namatay sa isang araw. Grabe noong unang panahon kapag tayo ay hindi sumunod sa Diyos. Kaya ang sabi sa verse 11, nangyayari ito sa kanila bilang babala. Nangyayari ito sa kanila bilang babala sa iba. At nasusulat upang turuan tayo sa mga inabot sa mga huling araw. Kaya ito pala nakasulat upang maturuan tayo bilang babala sa mga inabot sa huling araw. Dito natin makikita ang taong mabuti at ang masasama. Mapagpulutan natin ang aral. Yan ang sa Old Testament. Mapagpulutan natin ng aral nangyayari sa kanila, sa mga tao na hindi gusto ng Diyos, na lumalabag sa Diyos, at mga tao na sumusunod sa Diyos. Yang sabi naman dito sa Hebreo chapter 1 verse 1 to 2, nung una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propita, ngunit ngayon siya nagsasalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Ang Diyos nagsasalita sa atin sa pamagitan ng kanyang mga anak, na kaya nakita natin kung paano ang Diyos nagsasalita sa kanyang anak. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 12 ay ganitong sinasabi. Sabi sa 1 chapter 12, verse 47, kung pakinggan nino man ang aking salita, ngunit hindi niya ito tinutupad. Kung pakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya ito tinutupad, tutuparin, ito hindi ko siya hatulan, sapagat naparito ako, hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas
upang iligtas ito. Ang sabi sa verse 48, may hatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap ng aking salita. Ang salitang ipinahayag ko, ang hatol sa kanya sa huling araw. Ang sabi sa verse 49, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking ipahayag at sasabihin at ipahayag. Ang sabi sa verse 50, alam ko ang kanyang utos na nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang pinagsasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi, kaya napakalaga ang salita ng Diyos. Ito napakalagang salita ng Diyos, nagbibigay buhay na walang hanggan. Nung si Kristo ay umakyat sa langit, siya ay nagsasalita siya ay nagsabi na antayin natin ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ay nagpahayag sa mga apostol. Ang Diyos ay nagsalita sa Espiritu Santo at ipinahayag sa mga apostol din. Kaya ng Espiritu Santo, hindi siya nagsasalita sa kanyang ganang sarili lamang. Dahil ang sabi dito sa sa 1 chapter 16 verse 13, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Ito ang Espiritu Santo, ipahayag niya sa atin ang mga bagay na darating. Dahil sabi ni Kristo bago siya umakyat sa langit, sabi sa 1 chapter 16 verse 7, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan sa pag-alis ko ay kabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay, ang Espiritu ng Diyos, kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating ng Espiritu Santo, ay papatunayan niya sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan, at ipakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang katulan ng paggawa ng kasalanan. Yan ang Espiritu Santo. Kaya pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Kaya sabi naman dito sa 1 chapter 2 verse 20, ngunit pinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito kayong lahat ay may pagkakaunawa. Kaya kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, mayroon tayo pagkakaunawa sa salita ng Diyos at masunod natin ang Diyos. Dahil ang sabi sa verse 27, ang Espiritu ang pinagkaloob ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nanatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ni numan. Hindi na kailangan turuan kayo ni numan kung nagbabasa kayo ng Biblia. Ang Espiritu Santo na magtuturo sa inyo. Napakaliwanag. Kaya napakalaga ang Espiritu Santo sa ating buhay. Dahil sabi dito sa 1 chapter 2, unang 1 chapter 2, verse 27, ang Espiritu ang pinagkaloob ni Kristo sa inyo.
Hindi na kailangan turuan kayo ni numan. Ang Espiritu magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoong tinuturo niya at hindi kasinungalingan. Totoong tinuturo niya at hindi kasinungalingan. At tulad ng tinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya ng Espiritu Santo, turuan tayo manatili kay Kristo, manatili sa salita ng Diyos. Yang sabi naman sa Galatia ay ganito, Galatia chapter 5, verse 10, kung kayo'y pinatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Kaya kung pinatnubayan tayo ng Espiritu Santo, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Wala na tayo sa ilalim ng doktrina ng reliyon. Sabi sa verse 25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya ito rin ang dapat maghari sa ating buhay. Ang Espiritu Santo. Kaya dapat doon tayo magpaturo sa Espiritu Santo, hindi sa reliyon. Dahil ang Espiritu Santo nagbibigay buhay sa atin. Kaya napakaliwanag. Dahil ang sabi naman sa Galatia chapter 3 verse 24, pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo ang likas nilang pagkatao kasama ng masamang pita nito. Kaya kung nagpag-isa tayo kay Kristo Jesus, ay pinatay na niya ang mga likas nilang pagkatao, masasamang pita nito. Kaya nakita natin maraming mga tao nagkipag-isa kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Yan ang mga taong nagkipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya kung nais natin magbago, magpag-isa tayo kay Kristo Jesus. Dahil ang sabi dito sa 2 Corinto chapter 5, verse 17, kaya ang sino man nagkipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Ito ang mga nagpag-isa kay Kristo Jesus. Isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Yan ang mga tao nagpag-isa kay Kristo Jesus. Isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Kaya kung nais natin magbago, may pag-isa tayo kay Kristo Jesus. Dahil si Kristo lamang ang makapagbago sa atin. Si Kristo lamang. Walang makapagbago sa atin kundi si Kristo Jesus lamang. Siya lamang ang makapagbago sa atin dahil ang mga sakit natin ay spiritual. Si Kristo lamang ang makapagbabago sa atin. Kaya kapag malaman mo ang katotohanan magpalaya sa iyo. Magpalaya sa atin sa lahat ng mga kamalian. Mapalaya tayo ni Kristo sa mga gapos ng dyablo. Mapalaya tayo sa mga maling aral at maling katuruan. Turo ng kasinungalingan. Dahil ang sabi dito sa Colossus chapter 2, verse 16, kaya huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahanan, bagong buwan o araw ng pamahinga. Sabi sa verse 17, ang mga ito ay anino lamang ng mga bagay na darating. Si Kristo ang kaganapan nito. Si Kristo ang kaganapan nito. Kaya napakaliwanag. Kaya ang sabi dito sa Hebreo, sabi naman sa Hebreo ay ganito. Hebreo chapter 10 verse 1.
ay ganito naman sinasabi sa Hebreo, ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabuting bagay na darating. Ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabuting bagay. Kaya ang sabi dito sa Colosas chapter 2, verse 16, kaya huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahanan o sa bagong buwan o araw ng pamahinga. Ang mga ito ay anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo ang kaganapan nito. Si Kristo ang kaganapan. Kaya ang sabi dito sa Hebreo chapter 7, sinabi dito sa Hebreo chapter 7, verse 20 to 26, ang Diyos ay hindi sumumpa ng gagawing sardote ang iba, ngunit sumumpa siya na gagawing niyang sardote si Jesus. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya nagbabago ng isip. Ikaw ay sardote magpakailanman. Ang sabi sa verse 22, dahil kay Isos, tayo nakakatiyak ng isang lalong mabuting tipan. Dati maraming sardote nagali-halili sapagkat namatay sila at hindi nakapagpatuloy sa paglilingkod. Ngunit si Isos ay buhay magpakailanman at hindi siya alinlan sa kanyang pagkasardote dahil nga riyan lubusan niyang mailigtas ang lahat na lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, sapagat siya ay nabubuhay magpakailanman upang maging para sa kanila, mapamagitan para sa kanila si Jesus. Kung gayon ang sardoting nakakatugon sa ating mga pangailangan, siya banal, walang kapintasan o kasalanan, na hiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa kalangitan. Yan si Kristo Jesus. Yang sabi dito sa Hebreo chapter 7 verse 12, kapag binago ang sardote, kailangan ding babaguhin ang kautusan. Kapag binago ang sardote, kailangan ding baguhin ang kautusan. At ang ating Panginoon, ang siyang tinutukoy dito, si Kristo Jesus. Kaya ang sabi dito sa Hebreo chapter 8 verse 7 to 8, kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sanang kailangan ng pangalawa, ngunit nakita ng Diyos ang kakulangan ng kanyang bayan. Kaya sinabi niya, darating ang araw, ako ay magpagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Huda. Kaya nakita natin ang Diyos ay muling nagpagtipan. Kaya ito ang nagpagtipan siya, ito ang bagong tipan, ang New Testament. Dahil ang sabi dito sa verse 13, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una, at anong nawalan ng bisa ay naluluma, ay malapit ng mawala. Kaya nakita natin dito na sa New Testament ang sinasabi ng kagandahang loob ng Diyos sa atin.
Dahil nung una tayo namumuhay, tayo ay namumuhay sa kautusan, ngunit ngayon, dito na tayo namumuhay sa pamahala ng Espiritu Santo kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Dahil nung unang panahon, tayo ay gumagawa ng kasalanan sa Diyos. Kaya sabi dito, sabi sa Isaiah chapter 30, ay ganito sinasabi niya, verse 8 to 9, halika isulat mo sa isang aklat kung anong uri ang mga tao sila upang maging tagapagunita magpakailanman, kung ano ang kalaki ang kanilang kasamaan. Kung gaano kalaki ang kanilang kasamaan, sapagat sila'y laing matigas ang ulo, mapagimagsik at sinungaling, ayaw makinig sa aral ni Yahweh. Kaya nakita natin, noong unang panahon, mga tao ayaw makinig sa aral ni Yahweh, mapagimagsik at sinungaling, ayaw makinig sa aral ni Yahweh. Makita natin hanggang ngayon, ang mga tao ay mapagimagsik, ayaw makinig sa aral ni Yahweh. Nakita natin kaya hindi sila nagtuturo ng salita ng Diyos. Maraming hindi gusto niya makinig ng salita ng Diyos. Kaya dito maraming napapahamak. Kaya sabi dito sa Unang Korinto chapter 10, ay ganito sinasabi sa Unang Korinto chapter 10. Sinabi ng Diyos sa atin, sabi dito, sabi verse 6 to 8, ang mga nangyayari ito ay babala sa atin upang wag tayong magnasang ng mga masamang bagay gaya ng ginawa nila. Ang sabi sa verse 11, ang nangyari ito ay sa kanila bilang babala sa iba at nasusulat upang turuan tayo sa mga inaabot ng huling panahon. Kaya ito ang Old Testament, tinuturuan tayo sa mga inabot sa huling panahon. Ang Biblia ay doktrina ng Diyos, doktrina ni Kristo Jesus. Ito doktrina ng Diyos sa atin. Hindi ito doktrina ng reliyon, kundi ito'y doktrina mismo ng Diyos, ang banal na aklat. Dahil ang sabi dito, dahil ito'y salita ng Diyos. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsasalita. Hindi siya makita, ang tinig niya lang ang naririnig. At isinulat ito ng mga propita, kaya ang salita ay Diyos. At sa ating kapanahunan naman, sinabi ito ng Diyos sa chapter 1 verse 1. Sa pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Napakaliwanag, ang salita ay Diyos. Ang sabi dito sa verse 14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Puspos ng pag-ibig at katapatan, tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan. Ito'y bilang bugtong na anak. Nakita natin si Kristo ang salita. Naging tao ang salita at siya nanirahan sa piling natin. Kaya napakalaga ang Biblia dahil ito'y salita ng Diyos. Salita ng Diyos, salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya sinabi naman sa Revelasyon ng salita, kung sino ang salita. Sabi dito sa Revelation chapter 19, verse 11, pagkaraan ito nabuksan ang langit
At nakita ko ang isang kabayong puti, nakasakay nito, tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang umahatol at nakipagdigma, parang nagniningas na apoy ang kanyang mga mata, at napuputungan siya ng maraming korona, nakasulat sa kanyang katawan ang kanyang pangalan niya. Ngunit siya lamang ang tanging nakakapatid ng kahulugan iyon. Ang sabi sa verse 13, tigmak ng dugo ang kanyang kasuotan. Tigmak ng dugo ang kanyang kasuotan. Salita ng Diyos ang tawag sa kanya. Sumusunod sa kanya ang mga hukbong panlangit na nakadamit ng malinis at puting lino, na nakasakay rin sa kabayong puti. May lumalabas na tabak sa kanyang bibig. Ginagamit niya ito panlupig sa mga bansa, at pamahalaan niya sila sa pamagitan ng kamay na bakal, at pagusin mula sa pisaan ang ubas ng alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kanya nakasulat ang kanyang pangalan, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Yan si Kristo Hesus. Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Sabi sa verse 15, may lumalabas na tabak sa kanyang bibig. Ginagamit niya ito panlupig sa mga bansa. Ito'y salita ng Diyos. Ay tabak, ay isang tabak na tatama sa mga tao. Tinatanggal ang ating mga kasalanan. Nililinis tayo ng salita ng Diyos. Sabi sa 1 chapter 15 verse 3, nilinis na kayo ng salita ng Diyos na sinasabi ko. Sabi dito ng banal na aklat. Ang sabi naman sa Hebreo chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilang talim. Ito'y tumatagos maging sa pinagkaiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan ng utak ng buto, at nakataho sa mga iniisip at binabalak ng tao. Ang sabi sa verse 13, walang makapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at ilantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo ay masusulit. Kaya pag ihayag mo ang salita ng Diyos, nahayag din ang ating mga kasalanan sa Diyos. Hindi tayo makatago sa Diyos. Nahayag, ganyan kapangyarihan ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Hindi ka makapagtago sa Diyos. Dahil ang sabi naman dito sa 2 Korinto chapter 10 verse 4 to 5, ang sandata ko may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpago ng mga kuta ng dyablo, at hindi sandata ng salibutan. Sinisira ko mga maling pangatwiran, sinugsugpo ko ang lahat nagmamataas laban sa Diyos, at binibiyag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo Hesus. Kaya yan ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kapag ginamit mo ang salita ng Diyos, ay magkakaroon ng labanang espiritual. Bakit magkaroon ng labanang espiritual? Hindi ito gusto ng dyablo na ipahayag. Hindi niya gusto ito ipahayag upang madaya niya ang mga tao. Ito'y lihim na pandaraya ni Satanas sa pamagitan ng doktrina ng reliyon. Yan ang lihim na hiwaga ni Satanas.
lihim na pandaraya sa mga tao sa pamagitan ng doktrina ng reliyon, liwanag laban sa kadiliman, salita ng Diyos laban sa doktrina ng reliyon. Nakita natin kung lahat ng reliyon ay salita ng Diyos, ang kanilang sasabihin ay lahat magkaunawaan, walang nag-aaway-away, at walang alitan, at walang pagbayin-bayin o kakampi-kampi. Ito yung espiritu na umiiral sa daigdig, espiritu ni Satanas. Pinagbayin-bayin ang mga lingkod ng Diyos, pinagkampi-kampi, pinag-away-away. Yan ang dahilan, ang doktrina ng reliyon. Kita mo mga reliyon, hindi sila makasundo. Dahil ibang reliyon ka, hindi kayo magkapatid. Ngunit kung salita ng Diyos lang atin dinadala lahat, tayo ay magkapatid nga sa Diyos. Magkapatid tayo kay Kristo Jesus. Kaya si Satanas ay pumasok sa bawat reliyon upang turuan ng mga tao ng doktrina ng kasinungalingan. May mga doktrina na turuan kayo magsimba sa rebulto at magrosaryo. Ito isang doktrina ng reliyon kontra sa sinasabi ni Kristo. Dahil ang sabi dito sa Exodo, dahil ito ang sabi sa Exodo naman. Ito sinasabi sa Exodo. Exodo chapter 20. Ay ganito ang sinasabi sa Exodo chapter 20. Verse 3, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkaroon ng Diyos-Diyusan o kaya larawan o ribulto ng anumang nilalang nasa langit at nasa lupa. Huwag kayong maglingkod sa alinmang mga Diyos-Diyusang iyan, sapagkat ako si Yahweh ay mapanibuguin. Paparusahan ko ang lahat na ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggat sa ika-4 salinlay. Kaya nagkaroon tayo ng kaparusahan na walang kapatawaran. Dahil sa ating pagsuway sa Diyos, binawal ang magsimba sa rebulto. Ngunit ano ang ginawa ng mga reliyon? Gindoktrinahan ng mga tao magsimba sa rebulto. At tuturuan ay panalangin ng patay. Hindi ang patay ang pinapanalangin, wala ng pag-asa yan. Ang ipanalangin ninyo ang mga buhay, dahil yun ay may pag-asa pa. Nakita natin ang mga doktrina. Yan ang mga isang doktrina, yan ang pagsimba sa rebulto, ang pagrosaryo. Yan ay doktrina ng isang reliyon. Kaya sinabi dito ng inyong santos na nakinikilala na si Juan. Sabi sa unang 1, chapter 5, verse 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyos ang rebulto. Sinabi ito sa atin, sinusunod ba natin? Mayroon mga doktrina ng reliyon. Tinuturuan kayo na si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Makita mo kontra sa tinuturo ni Kristo. Kontra. Sabihin niya si Kristo ay tao lang. Dahil ang sabi dito sa Mateo, sabi sa Mateo naman ay ganito. Mateo chapter 3 verse 14 to 17 ay ganito, ngunit tumugon si Jesus. Sabi dito, sinansala siya ni Juan, ang wika, ako po ang kailangan magpabautismo sa inyo. Sinansala siya ni Juan, ang wika, ako po ang
kailangan magbautismuhan ninyo. At kayo pa ang lumapit sa akin. Sumagot si Jesus, ngunit tugon siya ni Jesus, hayaan mo, ito mangyayari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gagawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag si Juan. Nang binautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya gaya ng isang kalapate. Ang sabi sa verse 17, at isang tinig mula sa langit ang nagsasabi, ito ang pinagkamamahal kong anak at lubos kong kinalulugdan. Kaya kung anak siya ng Diyos, tao ba siya? Hindi. Siya'y Diyos, nagkatawang tao upang iligtas ka. Iligtas tayo. Bakit kung hindi siya nagkatawang tao, paano tayo iligtas? Dahil ang kanyang dugo ang makapagligtas sa atin. May dugo ba ang Espiritu? Wala. Kaya nagkatawang tao siya upang magkaroon ng dugo. Kaya nakita natin, napakaliwanag siya Diyos. Ikaso pinag-aralan ng tao ang pagka 100% na tao ni Kristo, hindi nila pinag-aralan ang pagka 100% na pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Kaya minsan, nagtuturo sila ng kasinungalingan, nagtuturo ng mamaling aral at maling katuruan. Dahil ang sabi dito sa 1, sabi naman sa 1, chapter 1, verse 1, sa pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Sabi sa verse 14, naging tao ang salita, at siya'y naniraan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan bilang bugtong na anak ng Diyos. Kinakita natin siya ay Diyos, hindi siya tao. Dahil ang sabi naman sa 1 chapter 3, verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya'y bugtong na anak ng Diyos. Sasabihin natin tao siya. Kaya ng mga maling doktrina, may mga reliyon ganun ang doktrina, sabihin niya si Kristo ay tao lang. Ang kaligtasan ng tao ay ang simbahan ng kanilang Diyos. At may mga doktrina naman, nagtuturo, kapag tinanggap ninyo si Kristo ay ligtas na, kahit gumawa ka pa ng kasalanan. Ito ay aral ng dyablo. Taliwas ito sa sinasabi ng banal na aklat na pag tinanggap mo si Kristo, kahit gumawa ka pa ng kasalanan, ligtas ka pa rin. Dahil ang sabi sa unang 1 chapter 3, verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Paano natin masabi na ligtas tayo? Dahil sinasabi naman ng banal na aklat, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Ligtas ba tayo? Kaya ito sinasabi ng Diyos sa atin. Kay Propeta Ezekiel, sinabi sa atin ni Propeta Ezekiel dahil sinabi sa kanya ng Diyos, Ezekiel chapter 18 verse 30, kaya ang bawat isa sa inyo ay hatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi kayo at tumalikod sa inyong kasamaan at magbagong buhay. Bago bumagsak sa inyong parusa, lumayo na kayo sa inyong kasalanan at kasamaan at magbagong buhay. Gusto ng Diyos magbagong buhay tayo dahil sabi dito, hindi ko ikinasiya ang kamatayan ng masama,
Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko ngang siya ay magsisi at magbagong buhay. Kapag magsisi tayo at magbagong buhay, kahit kasing itim pa ng alkitran, ang ating kasalanan, ito'y babaguhin ng Diyos, lilinisin niya. Kaya nakita natin, iyan ang kailangan ng tao, magbagong buhay. Kaya ang sabi naman sa 1, ay ganito naman sinabi sa 1, chapter 8. 1 chapter 8, ay ganito ang sinasabi. Verse 24, kaya sinabi ko sa inyo, mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo sumunod sa pinag-uutos ko na magsisisi. Kaya sabi sa verse 21, muli sinabi ni Jesus sa kanila, ako yaon. Hanapin ninyo ako, ngunit mamatay kayo sa inyong mga kasalanan at hindi kayo makapunta sa paruroonan ko. Kaya maraming mga tao, ang plano ng Diyos, dalhin tayo sa langit upang maligtas tayo. Ngunit ayaw natin sumunod sa Diyos. Lagi tayong magawa ng kasalanan. Kaya ito lang ang kasalanan ay number 1 na hindi gusto ng Diyos na gagawin natin, dahil kung ginawa natin ang kasalanan ay isa tayong kampo ng Diablo. Kaya sabi dito, maigpit na pinagsasabi lagi sa atin ng banal na aklat. Sabi sa Gawa chapter 2, verse 38 ay ganito, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. At magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Kaya kailangan natin magsisi at humingi ng kapatawaran sa Diyos at sumunod sa kalooban ng Diyos upang magkaroon tayo ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa 1, kung hindi natin dinggin ito at patuloy tayo gumagawa ng kasalanan, paano tayo maligtas? Paano tayo maligtas kung isa tayo kampo ng Diablo? Dahil ang sabi dito sa unang 1 chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Ang sabi naman sa verse 9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya may bagong buhay na galing sa Diyos. At yaman ng Diyos ang ama niya, hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makilala kung sino ang anak ng Diyos at ang anak ng Diablo. Kaya dito natin makilala kung nais natin maging anak ng Diyos. Magsisi tayo at tumalikod sa ating mga kasalanan at sumunod sa Diyos. Dahil itong pinag-uutos ng Diyos sa atin. Dahil kung di tayo magsisi, mapapahamak nga tayo. Kaya marami ngayon mga tao na hindi makasunod sa Diyos dahil sa doktrina ng reliyon. Dahil sa doktrina ng reliyon, ito'y taliwas sa doktrina ni Kristo Jesus. Kaya sinabi dito sa unang Timothy, chapter 4, verse 1 to 2, maliwanag na sabi ng Espiritu, sa huling panahon, iwan ng ilan ng panampalataya, susundin nila ang mandarayang espiritu at mga aral ng Diablo dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling na ang mga budhi na may tatak na pagiging alipin ni Satanas. Kaya nga,
Kaya tingnan nyo yung reliyon ninyo. Baka ito may tatak na pagiging alipin ni Satanas. Tingnan nyo ang kanilang tinuturo. Kung dinadala kayo sa kanilang reliyon o kung dinadala kayo kay Kristo Jesus. Nakita natin kung paano ginulo ng dyablo ang ating panampalataya upang maguluhan tayo at di natin makita ang tunay na kaligtasan. Ginulo tayo ng dyablo sa pamagitan ng doktrina ng reliyon. Kaya ang sabi dito sa 2 Korinto, ay ganitong sinasabi sa 2 Korinto, chapter 4, verse 3, kung may talukbong pang mabuting balita, nahayag namin, ito'y natalukbungan, lamang ang mga napapahamak. Ang sabi sa verse 4, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito na si Satanas. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya maraming mga tao binulag ng dyablo. Ayaw nila makinig sa salita ng Diyos. Mas gusto nila pakinggan ang doktrina ng reliyon. Kaya hindi nila alam kung alin ang kaligtasan na sinasabi nila. Ang kaligtasan ay dito lamang sa salita ng Diyos. Kaya maraming mga tao ngayon nadaya. Nadaya sila ng kanilang pagturo. Ang tinuturo sa kanilang doktrina lamang sila lamang maligtas. Dahil ang sabi dito sa 2 Korinto chapter 11 verse 4, sapagkat malugod ninyong tinanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Isos. May dumarating at nangangaral ng ibang Isos. Anong reliyon ito? Nangangaral na ibang Isos. Isos na rebulto. At Isos na tao lang. Ngunit ang ating Isos, ang Isos na sa langit, ang pinako sa krus ng Kalbaryo at nabanhaw at umakyat sa langit, yan ang ating Isos na ating sinasamba. Hindi Isos na rebulto, hindi Isos na tao lang. Yang sabi dito sa verse 3, ngunit nag-alala akong baka malaso na inyong isipan at may layo kayo sa tapat at talisay na pananalig kay Kristo tulad ni iba na linlang ng ahas na si Satanas. Kaya maganda mag-aral tayo ng Biblia, magbasa tayo upang di tayo madaya. Dahil sabi dito sa 2 Korinto chapter 11 verse 10, hindi sila tunay na lingkod ng daraya lamang. Sila'y ng daraya lamang at nagkunwaring mga lingkod ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi kataka-taka na magkunwaring lingkod ng katwiran ng kanyang mga lingkod. Ang kanilang kainatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Ano ba ang kanilang mga gawa? Pasimbahin kayo sa Isos na rebulto. Ano pa ang kanilang mga gawa? Ipakilala nila si Kristo ay tao lang. Nakita natin, kaya maraming naligaw. Yang sabi dito, ang sabi naman sa Mateo chapter 24 verse 11 ay ganitong sinasabi sa Mateo chapter 24 verse 11, maraming papanggap
marami magpapanggap na propita at iligaw nilang marami. Maraming magpapanggap na propita at iligaw nilang marami. Ngayon marami nang lumitaw ng mga propita. Sila siguro ito ang sinasabi ng banal na aklat. Dahil ang sabi naman sa Matthew chapter 24, verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ay kay Kristo, at marami silang mailigaw. Kaya nakita natin maraming mga reliyon nagpapakilala sila na sila ay kay Kristo. Ngunit nagtuturo ng kasinungalingan. Ginagamit lamang si Kristo upang paniwalain ang mga tao na sila ay sa Diyos. Nakita natin. Kaya nga mas maganda mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Magbasa kayo para hindi tayo maligaw. Itong doktrina ng reliyon, iligaw kayo at paasahin kayo ay iligtas na. Iniligtas kayo ng simbahan, doktrina ng reliyon nila. Hindi si Kristo Jesus ang nagligtas, kundi ang kanilang simbahan. Nakita natin. Kaya maraming mga tao naligaw dahil ayaw magbasa ng Biblia, nadaya. Dahil sabi dito sa 1 chapter 3 verse 16, ay ganito naman sinasabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi naman dito sa verse 17, sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang atulan na maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamagitan niya. Sabi sa verse 18, hindi hinatulan maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit atulan at maparusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Sabi sa verse 19, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw. Ngunit inibig ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Sabi sa verse 20, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit upang hindi mayayag ang kanyang mga gawa. Ang sabi sa verse 21, ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon mahayag ang kanyang mga ginagawa at pagsunod sa Diyos. Napakaliwanag. Yang sabi naman sa 1 chapter 14, ay ganito naman sinasabi sa 1 chapter 14, verse 15, ay ganito ang sinasabi ng Diyos sa atin, kung inibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Kung inibig natin ang Diyos, tuparin natin ang kanyang mga utos. Huwag kang gumawa ng kasalanan sa Diyos. Huwag kang gumawa ng kasalanan sa iyong kapwa. Sundin mo ang Diyos. Simbahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. At mag-aral ka sa kanyang mga salita. Dahil ang sabi dito sa verse 21, ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umibig sa akin. Ang umibig sa akin ay ibigin siya ng aking Ama. Ibigin ko rin siya. At ako ay lubusan magpakilala sa Kanya. Ang sabi naman dito sa verse 23, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ang Espiritu ay mananahan sa Kanya.
Kaya nakita natin pag inibig natin ang salita ng Diyos, ibigin tayo ng Diyos. Ibigin tayo ni Kristo Isos. At ang Espiritu ay mananahan sa atin. Kaya ito ang sikreto. Kung nais natin, ibigin tayo ng Amang nasa langit. Kung nais tayo ibigin ni Kristo Isos, kung nais natin ibigin tayo ng Espiritu Santo at manahan sa atin, ibigin natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Pag inibig natin ang salita ng Diyos, inibig tayo ng Amang sa langit, inibig tayo ni Kristo Isos. At ang Espiritu mananahan sa atin kung sakaling dumating si Kristo, tiyak mapasama ka sa rapture. Tiyak ang kaligtasan mo. Yan ang kaligtasan na sinasabi ng inyong reliyon. Pag inibig mo ang salita ng Diyos, ibigin ka ng Diyos na sa langit, ibigin ka ni Kristo Isos, at ang Espiritu Santo mananahan sa iyo kung sakaling mamatay ka. Kung sakaling mamatay ka, ay muli kang bubuhayin ng Diyos. Dahil ang sabi dito, sa Roma chapter 8 verse 11, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang umuling bumuhay kay Kristo Isos, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Napakaliwanag. Ang Diyos iyan, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang na mamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Kaya kung nanaan sa atin ang Espiritu ng Diyos, tiyak ang kaligtasan. Kahit namatay tayo, muli tayong bubuhay ng Diyos. Nakita natin yan ang kaligtasan na hinahanap ninyo sa inyong reliyon. Yan ang kaligtasan. Dahil ang sabi naman dito, sa Gawa, chapter 4, verse 12, kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao, sa kanyang pangalan lamang, sa pangalan lamang ni Kristo Isos. Maliligtas ang mga tao. Bakit? Kung sa kanino-kaninong pangalan pa kayo lumalapit, kay Kristo lamang na pangalan. Ang sabi naman dito sa Episo ay ganito, Episo chapter 1 verse 21, kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghari, pamahalaan, kapangyarihan at kapapamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, na hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ang sabi sa verse 17, ang iniling sa Diyos at hiniling sa Diyos na ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, napagkaluban niya tayo ng Espiritu ng karunungan at ang tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway maliwanagan ng Diyos ang inyong isipan upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanya pagtawag sa atin. Ito ang kaluwalhatian inilaan ng Diyos sa Kanyang mga hinirang. Kaya napakaliwanag at siyang magbabalik. Si Kristo ay muling babalik upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban ng Kanyang Amang na sa langit. Kaya hindi lahat tumatawag Panginoon, Panginoon. Hindi lahat tumatawag Panginoon, Panginoon ay makapasok sa karyan ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban
ng Amang nasa langit. Ang sumusunod lamang sa kalooban ng Amang nasa langit ang siyang maliligtas. Kaya nais natin ang kaligtasan. Sinusunod ba natin ang Amang nasa langit? Kung sinusunod natin ang Amang nasa langit, tiyak ligtas ka. Ngunit kung sumusuway tayo sa Diyos, hindi tayo maligtas. Mapapahamak tayo, napakaliwanag ang ating kapamakan. Ang kaligtasan ay sumusunod lamang sa kalooban ng Amang nasa langit. Hallelujah! Ito lang aking mensahe sa inyo upang malaman ninyo ang sumusunod lamang sa kalooban ng Amang nasa langit ang siyang maliligtas. Kaya bakit natin imensahe ito? Upang malaman ninyo ang buong katotohanan, ang magpalaya sa inyo sa mga maling aral at maling katuruan, turo ng kasinungalingan. Kaya kailangan natin mag-aral ng kanyang salita upang masunod natin ang Diyos. Dahil sa pag-aaral natin ng kanyang salita, nakita ng Diyos. Nakita ng Diyos na interesado tayo sa Diyos. Kung nag-aaral tayo ng kanyang salita, nakita ng Diyos na minahal natin ang kanyang salita. Kaya mamahalin tayo. Kapag inibig natin ang salita ng Diyos, ibigin tayo ng Amang nasa langit, ibigin tayo ni Kristo Jesus, at ang Espiritu Santo mananahan sa atin. Iyon ang kaligtasan na hinahanap ninyo sa inyong reliyon. Kung inibig ninyo ang Diyos, huwag na kayong gumawa ng kasalanan. Sundin nyo ang Diyos. Huwag na kayong gumawa ng kasalanan at sundin ang Diyos. Yan ang kaligtasan na hinahanap ninyo. Kilalanin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Simbahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Sundin mo ang kanyang mga utos, ang mga babala niya, mga saway niya, mga hindi niya gusto, sundin mo. Yan ang kaligtasan na hinahanap ninyo sa inyong reliyon. Yan ang natawag na kaligtasan. Hindi kung dami pa mga bula-bulatik, istorya-istorya. Yan ang kaligtasan, kilalanin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Yan ang kaligtasan. Sundin mo ang kanyang mga utos. Huwag kang sumuway. Yan ay kaligtasan. Yan ang kaligtasan. Huwag kang gumawa ng kasalanan. Yan ay kaligtasan na hinahanap mo. Maraming mga tao ngayon naghahanap ng kaligtasan. Simple lang ang kaligtasan. Huwag kang gumawa ng kasalanan kahit kunti. At kilalanin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sundin mo siya. Mag-aral ka ng kanyang salita. Mahalin mo ang salita ng Diyos upang mahalin ka ng Diyos. Upang mahalin ka ni Kristo Jesus. At ang Espiritu Santo ay mananahan sa iyo. Yan ang kaligtasan. Hallelujah. Yan ang aking share sa inyo. Ang kaligtasan. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah.